Kapatid, nandito sa harapan natin ang cross na jubileo o Jubilee Cross galing sa ating diocese. Hanggang Sabado ng umaga, nandito ang Jubilee Cross. Sana sabihin natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay, sana dalaw nila dito sa ating simbahan upang venerate natin itong cross at tanggapin natin ang mga grasya mula sa Panginoon. Amen? Ganon din, pasasalamat po tayo ang mga kasamahan natin na galing sa Our Lady of Fatima Diocesan Shrine and Parish, headed by Kuya Toto, at mga kasama sila, dinala nila dito kanina itong Jubilee Cross. Bigyan natin sila isang malakas na palakpak. Maraming salamat po. Mga kapatid, alam natin, itong araw na ito ay isang dakilang kapistahan, no? Kapistahan ng Pentecostes. Pentecostes, ibig sabihin, isang salitang Griego, no? Alam natin, ika-50 araw. Ika-50 araw ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Easter Sunday. Since Easter Sunday hanggang ngayon, there 50th day nga. Pero mga kapatid, itong Pentecostes, isang dakilang kapistahan, hindi lang po para sa atin, pati mga Hudiyo, isang dakilang kapistahan din itong Pentecostes. Pero para sa kanila, iba ang layunin. Para sa kanila mga kapatid, ang mga Hudiyo, itong Pentecostes na kapistahan, tawag nila ay Shavuot. Isang Hebreo or Aramaic na salita. Itong araw na ito, ayon sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan, libro ng Exodo, mga kapatid. Ang mga Israelita, pagkatapos ng itong unang Paskwa, alam natin Paskwa, ibig sabihin dumaan. Anong dumaan? Dumaan ng anghel ng Panginoon. Itong nandyan na sila sa mga Israelita, nandyan sa Egyptio, dumating na ang anghel ng Panginoon at pinatay lahat ng mga panganay na anak ng mga Egyptio. Hindi lang panganay na anak, pati mga panganay na hayop. Pinatay itong anghel ng Panginoon, pinatay lahat ng mga Egyptio. Tingnan niyo, pagkatapos, itong mga Israelita, umalis na sila sa Egyptio, tumawid sila itong pulang dagat, then dumating na sila itong Sinai Peninsula. Doon sa Sinai, bundok ng Sinai, tinanggap ni Propeta Moses ang 10 utos ng Panginoon. Ika-50 araw sa kanilang paglalakbay mula sa Egyptio hanggang doon sa Sinai, Shavuot. Tinanggap nila ito mga Israelita, Propeta Moses, 10 utos ng Panginoon. Isang dakilang kapistahan para sa kanila. That is why ang dami mga tao, katulad na narinig po natin unang pagbasa, mula sa iba-iba mga lugar, natitipon sila sa Jerusalem. Nandyan na sila ito mga tao noong kapistahan ng Paskwa. Pagkatapos ng kapistahan ng Pasko, hindi sila uwi sa kanilang mga bahay. Pero they hang around hanggang itong araw ng Shavuot, araw ng Pentecostes, upang nagdiriwang nila ulit pasasalamat sa Panginoon para sa kanyang 10 utos. Pero mga kapatid, para sa atin, tayo, itong araw na ito, dahil sa Espiritu ng Panginoon, bumaba sa kanyang mga alagad, pati sa ating mahal na ina, simula na ang simbahan.
Itong araw na ito mga kapatid, nagdiriwang din tayo ang kaharawan ng ating banal na simbahan. Bigyan natin ating inang simbahan isang malakas na palakpak. Sa mga kapatid, itong araw na ito mga alagad ng Panginoon, mga kapatid, tinanggap nila ang Espiritu ng Panginoon. Tayo rin, lahat po tayo, tinanggap din tayo ang Espiritu ng Panginoon. Noong bata pa tayo, nung sa ating sakramento ng binyag, pagkatapos tinanggap din tayo ulit ang Espiritu ng Panginoon sa pamamagitan ng ating sakramento, banal na sakramento ng kumbil. Katulad ng tinanggap nila ito mga alagad ng Panginoon, sa atin din Kanyang Espiritu. Ngayon mga kapatid, sabihin ng Panginoong Yesus sa atin, let us create that awareness na tungkol sa presensya ng Espiritu ng Panginoon sa ating buhay, sa ating puso. Amen? Amen? So hindi lang tayo ngayon natanggapin ang Espiritu ng Panginoon, noon pa, sa atin na ang Kanyang Espiritu. Ano ba ibig sabihin mga kapatid, sa atin na ang Kanyang banal na Espiritu? Una mga kapatid, kung sa atin na ang banal na Espiritu ng Panginoon mga kapatid, ito ay maglalagay ng apoy sa ating puso. He puts our hearts on fire mga kapatid. Narinig po natin ito unang pagbasa. Ito mga alagad ng Panginoon, kapag tanggapin nila ang Espiritu ng Panginoon, katulad na narinig po natin Ebanghelyo, sinabi ni San Juan sa atin, talagang takot na takot ito mga alagad. Nakapinit din nila ang mga bintana, pati pintuan, dahil sa takot sila sa mga Hudiyo. Tingnan ninyo, ito mga takot na duwag na tao, kapag dumating na ang Espiritu ng Panginoon sa kanila, tingnan niyo maging tapang pa sila. Narinig natin mga kapatid ito unang pagbasa. Sinabi ni San Lucas sa atin, gawa ng mga apostol, ito mga apostol, 12, ipahayag ang banal na salita sa mga tao. Napakaraming tao, galing sa iba-ibang sulok ng mundo. Ito mga ito, 12, they did not care kung ito mga tao maintindihan namin o hindi. Sila mga kapatid, magsasalita. Tingnan ninyo, ito mga takot na tao, magiging tapang nga. Ito rin nangyari sa atin mga kapatid. Minsan mahiya tayo na may pagayag ang salita ng Panginoon sa ating mga kapwa. Ngayon, sabihin ng Panginoon, remind niya po tayo, sa atin na ang Kanyang banal na Espiritu. Huwag na tayong mahiyayin, huwag na tayong takot. Ipagayagin natin, maging tapang tayo na ipagkita ang ating pananampalataya sa Panginoon sa ating mga kapwa. Amen? Amen? Mga kapatid, katulad ito mga tao ng tiyan, they were all confused mga kapatid. Sinabi natin, di ba narinig pa natin, sinabi ni San Lucas sa atin, namangha ang mga tao. They were all confused. Pero that confusion was turned into amazement nga. Paano nangyari itong amazement, mga kapatid? Dahil sa Espiritu ng Panginoon. Mga kapatid, sabihin ni ito bagong Santo Papa natin, Papa Leo 14, sinabi niya, he who is on fire cannot sit on a chair, sabi. Hindi natin kaya na maupo sa isang upuan dahil ang ating puso may apsapoy na. Then we will start to preach, mga kapatid, sa gospel ang Panginoon sa ating mga kapwa. Amen? Pero itong problema, paano tayo mag-preach? Ito mga kapatid sa aking pangalawa at pangatlong na bagay na gusto ko mag-abot sa inyo.
Kung sa akin ang Espiritu ng Panginoon, my heart is on fire. Then mga kapatid, pangalawa, itong Espiritu ng Panginoon, it enables me to forgive, mapatawad ang mga kasalanan ng mga tao. Narinig pa natin ito yung Ebanghelyo, no? Ano sinabi ng Panginoon sa kanila? Hiningahan niya sa kanyang mga alagad at sinabi, ang patawarin ninyo sa kanila mga kasalanan ay pinatawad ng nga. Tingnan niyo, bago sila magpo-preach, dapat mapatawad sila. Alam ng Panginoon, ito mga alagad ng Panginoon, alam mga alagad niya, nakita nila gaanong hirap siya sa cross. Dahil sa mga matandang matandang bayan, ang mga punong saserdote, mga Pariseyo, mga Saduseyo, dapat sila magpatawad bago sila magpo-preach. Mga kapatid, ngayon sabihin ng Panginoon, tanggalin natin itong grudges sa mga kapatid sa ating puso. Maraming tao na dapat kailangan tayo mapatawad. Kung di natin kaya magpatawad, mga kapatid, ito po isang hadlang sa ating buhay na papasukin ang grasya ng Panginoon. That is why sabihin ng Panginoon sa ating lahat, patawarin mo sila. Ito rin ang sinabi ko, Ama, patawarin mo dahil hindi nila alam ano ang ginagawa nila sa akin. Mga kapatid, patawarin natin instead of harboring all kinds of grudges sa ating puso. Patawarin natin sila. Doon tayong ipakita sa ating mga kapwa, sa atin pala ang Espiritu ng Panginoon. Amen? Amen? Pangatlo ay mga kapatid, itong Espiritu ng Panginoon, He enables us to pray. He enables us to pray. Narinig natin itong pangalawa na pagbasa. Sinabi ni Pablo, ito mga Kristiyano sa Corinto, sinabi niya, hindi magsabi ninyo man, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatunubayan ng Espiritu Santo. Ganun din siya sinabi sa mga Romano. Sinabi po niya mga kapatid, hindi natin pwede tawag Ama, Aba Father, sinabi, kung hindi sa atin ang kanyang Espiritu Santo. Mga kapatid, tingnan ninyo, ang Espiritu ng Panginoon, He enables us to pray. Hindi po pala ako pwede na magsabi na Panginoong si Jesus, kung hindi ako pinapatunubayan ng Espiritu Santo. Pero mga kapatid, tingnan ninyo, pwede ako sabihin, Jesus is the Christ, Jesus is Lord, Pwede ako sabihin, Jesus is Lord. I can even say, Abba Father, di ba? Dahil sa Espiritu ba? Yes, mga kapatid. Kung sabihin ko, Jesus is Lord, Abba Father, galing sa bibig ko lang. Pero with the Spirit, mga kapatid, kung sabihin ko, Jesus is my Lord, Abba Father, ito galing mula sa puso ko, mga kapatid. Ito ang tawag natin ng prayer. Upang tanggapin natin ang grasya, mga kapatid. Ngayon, sabihin ng Panginoon, let our prayer come from the heart. That is why sabihin ng Panginoon, buksan mo ang iyong puso, buksan mo ang iyong isipan, tanggapin mo ang aking Espiritu upang makinig ko ang iyong panalangin. Amen. Amen. Palapakan natin si Jesus, ang ating mahal na Panginoon.
Magsitayo po tayong lahat. Sumasambalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan,